Baka mo ningin ako. Mabaw ba hininga mo? Discover ka na. Kita rin, kita. Boy. Ay, no. Bogya po. Kapit pa is mga kwento ng pagkakanulo sa kapihan. Tagpuan, isang sikat na kapihan sa Tagaytay kung saan madalas makita ang batong uri ng tao. Mga tauhan, narrator, J-Boy, ang tagapagsalaysay ng kwento na bibigay ng konspekto at pananaw. Christine, isang abogada, 22 taong gulang, abala sa kanyang trabaho at asawa ni Christian. Christian, asawa ni Christine, 24 taong gulang, isang engineer na naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Joshua, isang baklang isang baklang photographer, 11 taong gulang, matagal nang may gusto kay Christian. Joseph, ang barista sa kapihan. Rogie, kaibigan ni Christine, 25 taong gulang, bibigay ng payo at perspektibo. Gulang na, gulang. Kaibigan ni Christian, 24 taong gulang, nagbibigay ng suporta at pananaw. Manong Ruli at Aling Jocelyn, ang may-ari ng kapihan. Isang matandang lalaki at nakikita ng maraming kwento ng pag-ibig at pagkabigo. At huli, 2 waiter, Manolito Andong at si Joseph Pagakay. Nagsisimula ang tagpo sa kapihan, maliwanag ang araw at maraming tao ang nagkakape. Sa kapihang ito, kung saan nagtatagpo ang iba't ibang buhay, may mga kwentong nagsisimula, nagtatapos at nagbabago. Isa sa mga kwentong ito ay ang tungkol sa relasyon ni Christian at Christine. Tagpo, ang pagkawalay, Josel Pagakay. Nakaupo si Christine sa isang mesa, abala sa kanyang laptop at dumating si Christian. Hi, Lan. Sorry, natagalan. Hindi mo hindi ba? Ano mo lang, may sinanda mo natin. Ito para sa atin. Abala si Christine sa kanyang trabaho, hindi napapansin ang pangailangan ni Christian at ng atensyon at pagmamahal. Ang kaaliwan. Nakaupo si Christian sa isang mesa, nagbabasa ng libro, at dumating si Joseph. Ay, yan. Pwede bang buko? Hey! Ay, siya na. Siyempre. Anong binabasa mo? Isang love story, nakakakilig. Alam ka, dapat kang mali. Nagtatag. Sa mga sandaling iyon ng pagkawalay, natagpuan ni Christian ang kaaliwan sa piling ni Diyos na isang matagal ng mahal ang pagmamasid ni Joseph. Si Joseph, ang barista, ay nagtitimpla ng kape. Nakikita niya si Christian at Diyos na nag-usap. Sa sarili. Ay nako, ang mga puso, palagi na lang komplikado. Dumating si Christine. Joseph, pwede bang mag-order ng kape? Siyempre ma'am, ano po ang order niyo? Isang black coffee lang. Tumingin ni Christian at Diyos na. Mukhang kabala ang Mr. niyo ma'am. Kasama niya. Kasama na si Diyos na kaibigan niya. Nakikita ni Joseph ang tensyon sa pagitan ng mga karakter. Ngunit hindi siya nakikialam. Trabaho lang niya ang timpla ng kape. Ang payo ni Reggie. Nakaupo si Christine at Reggie sa isang mesa. Nag-uusap. Tin, kumusta na kayo ni Christian?
Okay lang naman. Abala lang talaga ako. Besh, huwag mong pabayaan ang asawa mo, baka magsisi ka sa huli. Alam mo, baka siya ang magsisisi, pero kailangan mo ang trabaho eh. Besh, huwag mong pabayaan ang asawa mo. May oras para sa lahat, Beshi. Kailangan mo lang maglaan. Si Reggie, bilang isang kaibigan, ay nagbibigay ng payo kay Christine. Ngunit, hindi siya sigurado kung makikinig ba ito. Ang suporta ni Harry. Nakaupo si Christian at Harry sa isang mesa at nag-usap. Bro, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Hindi ko alam, bro. Mahal ko si Christine, parang hindi na niya ako nag-teacher pag mag-isip. Bro, baka kailangan mo na mag-usap. Baka kailangan mo mag-isip kung ano ang gusto mo. Si Harry, bilang isang kaibigan, ay nagbibigay ng suporta kay Christian. Ngunit, hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Ang pagkakanulo. Nakaupo si Christian at Josna sa isang mesa, magkahawak ang mga kamay. Hindi ko ito dapat ginagawa. Alam ko nahihirapan ka, nandito ako para sa iyo. Hinalikan ni Josna sa kamay si Christian at niyakap. Sa kabihang ito, naganap ang isang pagkakanulo. Ang nagpaghahanap ni Christian ng pagmamahal at atensyon ay humantong sa isang relasyon na hindi dapat nangyari. Ang pagmamasid ni Manong Rolly at ng kanyang asawa na si Jocelyn. Si Manong Rolly at Ali Jocelyn, ang may-ari ng bayan, ay naglinis ng mesa. Nakita niya ang pagyayakapan ni Christian at ni Jocelyn. Ay nako, minsan ang pag-ibig niya natuwa, minsan nagkakalungkot. Dumating si Christine. Manong Rolly, pwede na ako order ng kape? Siyempre po, mag-present ako sa inyo. Tumingin si Manong Rolly kay Christian at Josna. Nakita ni Christine ang kanyang asawa na nagkikipagalikan at nagyayakapan kay Jocelyn. Christian? Napatigil si Christian at Josna. Tumingin sila kay Christine. Napatigil si Christian at Josna. Tumingin sila kay Christine. Han? Inig ka, di ba? Tumingin kay Christine. Human na, uy, human na. Dira na ka sa umiyak, Christine. Na, dili. Ano ka? Amin, nang nakita ang pagtataksil ng kanyang asawa sa kanya at agad itong nag-move at umuwi sa kanyang puto. Diyos na! Ano nang gagawin ko ngayon? Refreshing! Nauhaw ka ba? Nauhaw ko! Painumin ko! Pahinga ko! Pahingi ako! Ako po! Iokap na ito. Anong sasabihin ko ngayon? Paano ko ito yung papaliwanag sa asawa ko? Yan mo na, dito mo na ako. Tama ka ba? Kalimutan mo lang kung anong meron tayong dalawa. Ayoko mawala ang asawa ko. Umalis na rin si Christian sa kapihan at sinundan ang kanyang asawa sa kanilang puno. Sa sandaling iyon, nabunyag ang katotohanan at ang kapihang ito. Nasaksi sa maraming kwento ng pag-ibig ay naging tagpuan ng isang pagkakanulo. Ang kaya ang mangyayari sa sunod, iyan ang isa pang kwento na dapat ating abangan. Christian, umiiyak. Han! Sorry! Han naman oh, pagod ka na ba? Ha? Oo! Pagod na akong kakabuhan sa'yo! Alam mo, mahal sana kita eh. Wala kang ginawa kundi magsabong! Yung pera naglaban sa kasilating, ano ginawa mo?
Let me explain. Para yung pag-i-explain mo. Kita ko ng mga bata ko na nagkaalikan kayo ni Josh na. Alam mo, nababago na bukas na trabaho para sa future natin. Tapos ganito na gagawin mo. Tapos si Christine, ugugot. Sorry na. Nagkamali ako. Bitawan mo ako. Magagawa ng sorry mo. Ano ang magagawa? Nagawa ko yun dahil hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal. Lintik na palusot yan, Christian. Kahit di kita naisikaso. Napapansin, dapat alam mo na ginagawa mo. Dahil lahat ng ginagawa ko para sa future nating dalawa. Kaya nga ako nagsorry. Kasi alam kong mali. Alam ko nasasaktan ka na rin. What the hell? Alam mo pala magagalit ako. Ba't mo ginawa yun? Ano ba sa Nikki? Ano ba? Kaya nga ako nagsorry. Kasi Han, kaya nagsorry. It's just one mistake! One! Kahit wala ka. Mali ka pa rin. Ginawa mo pa rin yun. Han, kumalma ka. Mahal kita. Ayoko mawala sa akin. Let me explain and let me fix this. Kumalma si Christine at nag-explain naman si Christian kung bakit niya yun nagawa at nagpakatawaran silang dalawa. Nakakatawa, Christian. Sorry, tinayin mo ulit. Mahal na mahal kita. Hayaan mo kung babawi sa'yo lahat. Ayaw kong mawala ka. Okay lang yun. Alam ko. Sa sandali yun, nabunyag ang katotohanan at agad din naman ang kapatawaran. Ang wakas na mensahe. Ang pagtatagsila ay isang mapait na kape na mahirap lulukin. Ngunit sa bawat kwento ng pagkabigo, mayroon din pag-asa para sa pag-ilong at pagbabago. Cheating is a choice and not a mistake. So all relationships out there appreciate and understand your worth. Don't eat the curiosity, control for yourself. Protect a relationship and good detection. Avoid misconduct. Ate, di mo ano, we don't Sir, thank you, sir.